Sa video na ito mga ka-dreamers, pupunta tayo sa ating tent mini shelter dito sa high-end elevation sa Barangay Balacan, Salug, Zamboanga del Norte, para mag-update sa ating kamote crabs plantation. Ano na ba nangyari pagkaraan itong nagdaang mga buwan? Yan ang ating tutuklasin ngayon mga ka-dreamers sa ating paglalakbay paakyat sa ating tent mini shelter kamote crabs plantation update. Ayan mga ka-dreamers, kung mapapansin ninyo, yung palayan dito sa lugar na ito ay nakapag-ani na po sila. Pero di po tayo nakakuha ng aktual na video doon sa pag-aani action. Dahil sa nabisi po tayo doon sa aming munting sakahan para magpunla ng karagdagang niyog. Kaya ngayon lang po tayo nakabalik dito sa lugar na ito after 1 month. Sayang, di natin nakuhanan ng masayang pag-aani. Sa lawak ng palayang ito mga ka-dreamers, talagang masagana yung palay dito noong panahon ng anihan. Pero yan, may iba pang parcel na hindi pa naaani. Ito yung nahuli na pag-iwanan ika nga doon sa first cropping. Pero yung iba nakapag second cropping na, at yung iba naman ay naghahanda para sa second cropping. Doon sa side na yan yung bahay ng aking tiyahin at pinsan naman yung mag-harap na yan. Paket na tayo mga ka-dreamers dito sa ating tent mini shelter. At sa pagkakataong ito, dito tayo sa kanang bahagi dadaan para makita natin yung ikalawang yugto ng ating kamote crabs plantation sa kabuuan. Malawak, ito yung medyo malawak na area. Ayan sa taas. At kung mapapansin niyo, nangingibabaw na rin yung kadyos. Ayan, masarap na kadyos ay naharap. Kapag namunga yan sa paligid na to, napakadami niya. Maraming kadyos yung magiging binhi natin sa hinaharap. So ang plano ko dito, next year ay magkaroon po tayo ng isang malaking area sa aming munting sakaan sa Mukas, Tambalan, Salug, Zamboanga del Norte, para sa kadyos lang. Kadyos! Yan, para masaksihan natin yung napakagandang gulay, napaka mabitamina. So dito sa kanang bahagi mga ka-dreamers, ayan yung penthouse ni Kapitan Pedro Lihay-Lihay. Dito na kami tumatakbo ni Mama kapag dumating yung unos, yung malakas na ulan at hangin. Pero pag init lang ay ariyan, pwede na dyan sa ating tent mini shelter. Ngayon, papausukan natin yan after 1 month na nawala tayo dito sa lugar na ito. Lagi ko muna yung aking mga gamit mga ka-dreamers para ikutin ko kayo dito sa lugar na ito. Matagal tayong napahiwalay dito. Yan mga ka-dreamers, medyo yung ating tent mini shelter talagang medyo madamo na, magulo na dahil sa napabayaan na, at yung mga damo maalagwa na rin. Unahin natin ngayon ibahagi sa inyo yung una-unang kamote crabs plantation natin, kung ano pa yung estado. So dito na tayo mga ka-dreamers sa unang kamote crabs plantation natin. Ayan, kapag galing tayo doon sa alternative way entrance paakyat sa ating tent mini shelter, dyan ay nasa kanang bahagi po siya. So ito na, praise God, dahil sa talagang tuluyan na pong namunga yung ating kamote crabs. Nakapag-harvest na po tayo dahan-dahan mga ka-dreamers. Sa katunayan, ayan si Mama, ayan sa dulo nakayuko, kasalukuyang nag-harvest dito sa area na ito mga ka-dreamers. At mamaya lang tutulong ako
para makita natin yung actual footage ng pag-harvest ng ating kamote crops. Ayan na. Hinahanap ni mama yung malalaking bunga na tapos sa kanya na harvest. Then tinatabunan po uli para mamunga. Ayan. Saan na yung na-harvest mo, ma? So ito yung senaryo, eksena yung pag-harvest ni mama. Dahan-dahan ayaw niya magpatulong dahil sa kailangan daw niyang ayusin. Kailangan malinis yung pagbalik ng mga puno ng ating kamote crops para maging maayos din, magkaroon ng ani sa hinarap, magiging mabunga uli. So ito na mga ka-dreamers, yung bunga ng ating kamote crops plantation, yung unang parcel. Sa katunayan ay nakapag-harvest na po tayo ng 28 kilos nito mga ka-dreamers. Dito pa lang to, sa area na to. At dahan-dahan pa lang yun At ngayon sinimulan na naming i-harvest ito. Mga 1 linggo namin itong pagtuunan ng panahon para makuha na natin yung productive, ika nga, doon sa ating pinaghirapan nitong nagdaang mga araw at buwan. At yung ating kamuti ngayon mga ka-dreamers ay sobrang in demand. Dito pa lang to sa Barangay Balacan, Salug, Zamboanga del Norte ay kulang-kulang 100 kilos yung nagbubuk. Nakabuk na. Ibig sabihin, hinihintay na lang nila yung pag-deliver natin. So magkano po yung per kilo na ito binibenta namin sa ngayon? Dahil sa malapit naman tayo sa market ay 25 per kilo ang bintahan namin. Pero yung iba nasa market ay 30 to 40 per kilo. Ayan, praise God, kahit pa paano ay ito na yung bunga ng ating pinaghirapan mga ka-dreamers. Unang bahagi pa lang ito ng ating kamote crops plantation. Ayan mga ka-dreamers, si mama ang kasalukuyang nag-harvest nito para tipunin sa isang lugar. At ako naman mamaya ang maghahakot nito, titipunin ko at dadalhin natin dyan sa ating tent mini shelter. At sa hinaharap sa aking mga pangiting panaginip ayon sa Biblia, mga tanda at kababalaghan bago ang dakilang araw ng Panginoong Jesucristo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig at pag-subscribe. Papuri sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless!